Ito yung mga palatandaan na kailangan mo nang magpagupit kapag lumalagpas na yung buhok mo sa tenga. Tara samahan nyo ako i-refresh natin tong buhok ni Tropa. Ang request sa akin dito ni Tropa is low taper fade. Literal nalilinisin lang natin yung sides, tapos yung mga bulk sa sides ay ititira na natin para bumagay sa facial structure niya. Nagtaksil din kasi to si Tropa, kaya pinapaayos niya yung haircut niya ngayon. Yung last haircut niya daw ay napaikli ng gusto, kaya pinahaba niya ng bahagya para mahabol. Base naman sa request niya, ma-achieve naman namin kasi nagupitan ko na rin to si Tropa at yun lang din naman yung igugupit ko sa kanya. Syempre, as usual, low taper fade, textured messy fringe. Sa mga panahong ito ay gumagawa tayo ng guide sa gagawin nating taper fade. Hardline kung tawagin. Ano nga ba yung advantage ng gumagawa tayo ng hardline kumpara sa hindi tayo gumagawa ng hardline? Matatansya kasi natin yung transition na gagawin natin kapag gumagawa tayo ng ganyan. At isa pa, mas precise yung haircut na magagawa natin. Pero recommended ko na gawin to para sa mga or may experience na sa barbering. Sa mga newbie naman or sa mga beginner ay hindi ko pa advisable na gawin yung bagay na yan. Mas magandang mag-start tayo sa walang hardline. Kapag nakukuha natin na yung ganon, pwede tayo mag-switch ng gantong klaseng technique katulad sa mga napapanood nyo ng mga pro. Pero syempre kung ganon talaga yung gusto niya ng matutunan, syempre pwede yun. Kaso nga lang medyo mahirap nga lang talaga. Lalo kung tatanggalin mo yung mga hardline na ginawa mo or yung guideline. Kaya kung ayaw mo yung tipong pakiramdam mo pinagpapawisan ka na ng malamig dahil hindi mo na alam yung gagawin, huwag mo munang gawin yan pare. Ito yung masasabi kong modern way na strategy na ginagawa natin always. At yung without hardline naman ay masasabi kong classic way of barbering. Pareho silang may advantage at disadvantages. Ang advantage sa without hardline ay mabilis ka talaga makakapagupit, mabilis mo matatapos yung haircut. Pero kapag may hardline naman, medyo matagal pero precise or malinis yung transition na nagagawa mo at pantay ang kinalalabasan both sides. Hindi ko naman sinabing hindi pantay yung classic way. Pantay pa rin naman yun pero medyo mahirap lang tansyahin dahil wala tayong ginagawang guidelines. At ito pa yung isa sa pinakamahirap gawin, ang pag-aahit. Kaya kung tayo ay mga beginners, dapat dahan-dahan lang at i-build natin yung sarili nating technique kung paano natin aahitan. Nood-nood din tayo sa mga nag-aahit na kung paano yung mga positioning na ginagawa nila dahil isa sa pinaka-importante ay ang positioning para makagawa tayo ng precise at malinis na pag-aahit. At sa top area naman ng buhok ng mga kliyenteng ginugupitan natin ay may dalawa tayong technique na usually ay ginagawa natin, ang connected at disconnected. Ano naman ang ibig sabihin ng connected at disconnected? From the word itself, kapag sinabi nating connected ay connected yung top sa side. Kapag sinabi naman nating disconnected ay para siyang naka-undercut o hindi konektado yung sa taas na buhok sa side na buhok. Para mas malinaw, ang kadalasan sa mga taper fade ay laging connected yung top at sa sides. Kapag disconnected naman ay nagagamit to sa Jeju mullet, two block haircut, curtain haircut, minsan sa coma pwede rin. Yun yung mga haircut na pwedeng disconnected. Pero ang pinakamadalas talaga na ginagawa natin sa pang-araw-araw ng mga hairstyle ng mga kliyenteng ginugupitan natin is connected. Dahil halos lahat ng nagpapagupit dito sa akin ay puro taper fade, textured fringe, halos. Kaya minsan lang ako makagawa ng content na ibang haircut naman. Pero sa mga willing pa rin manood sa mga ganitong klaseng content kahit feeling nyo ay paulit-ulit, ay pagtiyagaan nyo na. Anyways, kung isa ka sa mga aspiring barber na gustong matuto sa pamamagitan ng panonood, pwedeng-pwede ka mag-follow sa akin pare. Dahil nagtuturo ko dito sa online sa pamamagitan ng mga content ko, sa mga uploads ko ng mga barber tips and tutorial for free, syempre. At syempre, alam na alam ko na may mga followers din ako na talagang mahuhusay o malulupit talaga maggupit. Pare, kung isa ka sa mga doon, lapag ka ng hairstyle na favorite mong gawin sa comment section para maibahagi din natin sa mga viewers natin na iba na hindi lang yung mga content creator ang mahuhusay. May mga hindi pa kilala or underrated na sobrang husay pagdating sa larangan ng barbering. Kung pwede ay stylean natin yung mga buhok ng kliyenteng ginugupitan natin para makita nila yung ginawa nating obra para ma-maintain din nila ito. At sa tingin ko ay yan yung pinakamabisang marketing strategy.
Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.